Mainit na balita mga kaboses ng masa, President Bongbong Marcos Jr. tinawag na dakilang traidor ni dating General M. Galit na naglabas ng sama ng loob sa kanyang interview. Ayon pa niya ay si President Bongbong Marcos Jr. daw ay takot sa asawa at ang laking betrayal of public ang ginawa nito sa 31 million na bumoto sa kanya. Mga netizens hindi napigilang maglabas din ng kanilang sama ng loob. Ayon pa sa iba, big salute to sir. Isa kang general ng bansa natin. Good job po. Bakit ayaw pang ipalabas yung pulboronic video? Para malaman kung totoo nga o gawa-gawa lang para malaman ng taong bayan. Gusto pang makiplastikan yan sa pistok? Baliw na pinagagawa, walang pakialam sa bayan? Nakakasawa na po. Dapat palayasin na yan sa Malacanang. Kodeta na. Ako, ordinaryo lang akong Marcos supporter. Oro ngayon, dismayado na. Wala, ayoko na. Na Duterte talaga ako ngayon eh. At heto't panoorin natin ang buong video. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na! Ano po ang inyong assessment sa nangyayari po ngayon sa politika sa Pilipinas at noong nakaraan po nang magkaroon ng mga movement sa mababang kapulungan at nakontempo ang dalawa sa aming angkor sa programang Laban Kasama ang Bayan, ang natatanging programa sa National TV na lumalaban sa information dissemination kontra CPP and PANDF, si Ka-Eric at si Doc Lorraine Badoy. May mga PMAer po doon ang pumirma sa isang manifesto of support. Sir, sa inyo pong assessment bilang military man, okay po ba yung nangyari na nakulong yung dalawa sa Kongreso? Ay, Admar, MJ, galit na galit ako yung ginawa ng Kongreso, yung ikinulong nila yung ikinoconsider ko, mga bayani, modern day heroes, yan si Ka-Eric and Doc Badoy. And I'd like to salute these two patriots, Ka-Eric and Doc Badoy. Kayo ang tunay na bayani, kaya yung pagkulong sa inyo ng Kongreso, galit na galit ako. At natuwa ko no, ang mga PMAers nagperma ng manifesto. Sana nakapirma ako doon, kaya lang, hindi naman tayo PMA graduate. Kaya itong si Sir Dado, dahil may manifesto siya, ako ang unang pumirma doon. Para naman I'll be counted part of Philippine history na ang isang tao, kagaya ko, as a citizen, Johnny Macanas, pumirma ko doon sa manifesto withdrawing my support to this lame duck president. Presidente na takot sa asawa. Pero sir, nung nakaraang eleksyon, di ba, supporter po kayo, kagaya po ni Sir Dado sa BBM Sara Tandem o Uniteam, di ba po sir? Yes, marami akong pagod, pawis. Isa akong political vlogger ni Mr. BBM. Nagkalisorbe ako, nangampanya ako para sa kanya. But now, nabudol ako. Kaya galit na galit ako sa kanya dahil he betrayed our trust. Yung 31.6 million Filipinos na bumoto sa kanya, itinakwil niya, nag-traidor siya. Inuna niya ang kanyang mga kamag-anak, ang iyang kaibigan, mga campaign donors. Inuna niya, kaya betrayal of public trust ang nangyari, kaya wala na. Hindi na ako yung dati na BBM supporter, but then I still consider myself as Marcos loyalist, ni President Marcos Sr. at ni First Lady Imelda Marcos. Sir, General, ano po ba ang mga red flag kung inyo pong babalikan? Na inyo pong napansin na nag-come to a point po kayo na iba na po ang pananaw po ninyo hinggil sa present administration? Nako, ang dami. Kung listahan pa, unahin ko na lang yung ginawa sa SMNI. Ang natatanging istasyon
na tumutulong sa gobyerno, sa NTEB, LCAC, para once and for all tapusin na itong kalaban ng bansa, itong CPP and PNP. Ganyan pa ang ginawa na sinuspend kayo. Ay, ang sarap sanang magmura dahil kailangan ayaw kong magmura. Ang advice sa akin is relax lang. Easy lang. Kayo pa na tumutulong sa gobyerno para matapos itong 54 years na communist insurgency, kayo pa ang sinuspend. Anong gusto ng gobyernong ito? Buhayin ulit ang mga NPA? Kaya mag-peace talks na naman sila. Yan ang isa, yung ginawa nila sa SMNI. Yung ginawa kina Doc Badoy, ka Eric, Sasasot, Maharlika, Banatbay. Wala na, Marcial Luna, wala na tayong kalayaan sa pagpapahayag. Yun, ano pa? Bad governance. Pangako, ang daming pangako na naipako. Presyo ng bigas, 20 pesos kuno, gagawing 20 pesos. Ngayon, 50 pesos na. Ano pa? Dami, smugglers. Ano yung sinabi ng SONA? Smugglers and hoarders, your days are numbered. Ang galing magsalita ang Pangulong ito. Kailang SONA speech only, no action. Anong ginawa niya sa alleged smuggler na si Michael Ma? Inappoint niya na special envoy to China? Ay, grabe. Diba? Droga. Ang grabe yung aligasyon ngayon na kasama si Mr. BBM sa narco-list ni President Duterte noong 2017. Nakiusap lang si Senator Amy na tanggalin. Tapos ito na, pulburon video. These are very serious accusation. Tapos ang presidente, na very weak, tahimik, hindi man lang nagsasalita. Dahil hindi siya nagsasalita, this silence means yes. Sana, kung talagang malinis ang nakaupo sa Malacanang, magsalita siya, sabihin niya, hindi totoo yan. Sinungaling yan. Ito, i-drug test nyo ako, i-supervise nyo para patunayan na malinis ako. Ano ang kinabukasan ng bansa natin, mga kabataan natin, apo, mga anak, kung ang namumuno ay pinaghihinalaan na sangkot sa illegal na droga? Ang dami, hindi ko na maubos. Actually, may i-prepare akong listahan dito. Nailista ko, kailang ang haba, hindi ko natatapusin. Dami niyan, General. Sir, bago ko ipasa ang bola sa ating partner na si partner Admar Vilando. Sir, gano'ng kahalaga yung moral ascendancy sa isang leader sa pamahalaan para magpatuloy po sa kanyang pamamahala sa bayan? Nako, it speaks of everything, yung leadership, moral ascendancy. Kasi ang basic ng leadership is set the example. Ganun lang yun. Ako, naging commander ako from platoon leader up sa pinakamataas, naging general. Simple lang, kung ano ang gagawin ko, dapat gawin din ng follower ko. Yung ginagawa ng Pangulo ngayon, napakahinang Pangulo. Anong nangyari? Binombang Marawi. Nagkalindol sa Mindanao. Nasaan siya? Tahimik. Wala siya, hindi siya nagpakita. Anong klaseng leader yan? So, ang dami pa. Ang nasusunod kasi ngayon, ito ang problema. Ang nagpapatakbo ng gobyerno, walang iba kundi ang First Lady at saka si Speaker of the House. Hindi naman binutuhan, not a single vote ang nakuha ni First Lady. Siya yung perception ito ng taong bayan, kasama ko. Ang First Lady ang nagpapatakbo ng bansa. Anong ascendancy ng presidente na yan? Useless. Supporter nila ako since 2016 sa kanilang laban, electoral protest. Ito yung ganti nila. Kasi totoo to Hindi nila kayang harapin yung mga, hindi lang to akusasyon, yung mga ine-expose natin na ginagawa nila sa likod ng camera, sa likod ng kanilang mga drama na sila ay, mga photo ops na para sila sa Pilipino. Ito yung kwento natin na dapat talaga, na I'm grateful also, na isinare mo sa ating mga viewers. Sabi ko na nga di ba? Kahit patayin nila tayo sa social media, para tayong tubig sa falls na
tuloy-tuloy ang agos. And now we're like reaching across social media 17,000 viewers na hindi nare-reach ni Marcos Jr. sa kanyang live. Ano to, ang masasabi ko lang is, the idea is already out there. Ako, sabi ko nga na I already did everything that I wanted to do. Yung mga ideas ko, no? Alam niyo naman kung ano yung mga sinusulat ko, kung ano mga topic. Ayoko kasi sabihin dahil I don't want Maharlika's platform Thank you. to be used for something na hindi naman ang pinag-usapan na kung pareho kami ng ito. But you know everything that I wrote, you know what I did in the last 6 years, kung ano yung pinaglalaban ko, at nakita ninyo na kung si Maharlika consistent sa electoral reform, you know my consistency on another issue. Yeah, in foreign policy. Kung sa inyo, kung gusto lang namin maging extremely wealthy, katulad mo, RJ Nieto, ginaya ka namin. Ikaw na rin nagsabi. Ikaw na rin nagsabi, RJ Nieto, noong December 2019. Nung pinilit mo akong bumalik mag-vlog, kasi nag-ano ako noon nag-deactivate ako noon dahil nga yun yung nilulusob ako ng mga followers ko. Ayun yung sa may toilet issue ng trans. Petty issue. Yeah. Nag-deactivate ako. And then sinabi niya sa akin, bumalik ka dahil kailangan ka sa social media dahil si Digong binabangga si Ayala at si Pangilinan tungkol dun sa tubig. And then I went back for that. And I thought you are that kind of person. RJ Nieto, Ray Joseph Pengson Nieto. Yeah. I thought that you're that kind of person. Ikaw yung pumalik tapos nag-post ka pa. Basahin nyo yung post niya noon. Ang title ng post niya, Salamat Maring Sas. Tapos pag nakalagay pa niya doon na kami daw dalawa is sabi mo pa na tayong dalawa nga kung nakikita nating mali yung isa't isa, nagsasawayan tayo, paano pa kaya yung iba? At sinabi mo pa, RJ, ganito ha, kung we only played our cards well, we, both of us, could have been multimillionaires. And I think malinaw naman kung sino ang multimillionaire. Yeah. Kung sino ang, I'm not gonna say na I'm really poor, no, but I'm not rich. I am someone who lived, a day-to-day existence, no? Okay ako, hindi ako yung nagugutom sa isang araw, no? Pero I'm not a multimillionaire. I'm not even a thousandaire or whatever. Yeah. So, Ikaw, actually, pinilagay yung cards niya. Yung card niya ng bonggang-bongga. Binenta niya na nga yung kaluluwa niya. Siya na nagsabi. Siya na nagsabi, di ba? Na if we only played our cards well sa social media, we could have been multimillionaires. Si Maharlika mautang sa credit card. Of course, hindi siya multimillionaire. Ako sila na nagsasabi na wala akong pera, na pulubi lang ako, na ganyan. Sila, sa kanila na mismo nagsasabi yan. So, sino yung multimillionaire? Okay. Sino? Ikaw yan, RJ, saka si Mel Robles. Kayong dalawa ang black ops ni Lisa Marcos. Alam yan ng mainstream media, alam yan ng mga businessman, lahat ng gustong sirain ni Lisa Marcos, kayo ang ops. Yeah. Silang dalawa. And millionaire sila dahil sa pera ninyo, mga kababayan. Sa pera nating lahat. Taxpayers money. And I hope, we're still, hoping na talagang maimbestigahan ito itong mga revelasyon natin. Diba? Sana hindi ito i-ignore. Actually, mahaba pa yung investigasyon Siguro speak up day na lang. Gumawa na ng paraan. Wag na, mahaba itong investigasyon kasi nahawak nilang Hawak nila lahat. Ang ano ko lang is magmasid-masid kayo sa nangyayari sa Pilipinas, 'di ba? Na bakit dumadami ang adik? Ba't bumaba ang presyo ng shabu na bumaba ang presyo sa shabu na kasing presyo na siya nung panahon ni Pinoy. From 5,000 daw per gramo, naging 900 na lang. 'Di ba?
Bakit? Tumataas dumadami ang supply. Oo. Bakit? Overflowing. Oo, bakit biglang bakit nawala yung SMNI bigla? Bakit yung mga supporters ni Marcos ang pinapatumba? Bakit yung di ba nga dapat nga ang the best critic mo is yung mga supporters mo dahil sila honest sila. Pero nakita nyo ba yung mga kakamping pages pinatumba nila? Hindi. Dahil nga magkakasabwat na yan. Dahil sila ay merong 24/7 hour troll center. Pwede nyo puntahan. Alam niyo yung headquarters sa Mandaluyong, headquarters ni Bongbong. Puntahan nyo dyan. Nandiyan. At ang team leader pa nga ay ang inaanak ni Bongbong Marcos na Amerikano. Ang pangalan ay Nathan. So, pwede nilang puntahan dyan at magpaano sila. I-surveillance nila, yeah. May challenge you guys. Yung mga taga Mandaluyong, i-surveillance ninyo kung bakit lalabas-pasok yung mga trolls nila. Diba? Nag-duty, nag-opisina. Yan ang isa sa mga headquarters. Saka meron pa sa Cubao. Diba? Yaan kayo. Diba? Na, kakaiba tong kasamaan niyo eh. Parang sabog na sabog. Alam mo yun? Polvoronic nga eh. Well, yeah, polvoronic nga, Sas. Ginawa ba ito sa'yo ni Pinoy? Ikaw minura-mura mo nun si Pinoy. Ginawa ba niya ito sa'yo? Hindi. Nakakauwi pa nga ako ng bonggang-bongga ng wala akong pag-aalinlangan. Eh. Hindi ginawa sa akin ni Pinoy yan. Yan sabi ko, mas masahol pa to ang isinuportahan ko dun sa mga, kay Pinoy. So, sa the yellow administration. Kasi ito, pinaghalong yellow, super yellow. As in, cancerous administration talaga. So, yun yung ako talaga is niloko ninyo si Sara Duterte. Ginamit ninyo si Sara Duterte, and this is not going to my story to tell kung paano nangyari. Darating din tayo dyan. Pero ito lang masasabi ko, no? Hindi 100% malinis ang administrasyon ni Duterte. Ito si Maharlika, binoboljak niya yung mga kumukupit. Kahit pa ni Pangulong Duterte, binoboljak ko yung mga tao niya. Kasi, hindi nga kasi tayo sarado, Sas. Kahit na sinuportahan ko si Pangulong Duterte, alam nyo yan. Diba? Ako, naimbita pa nga ako, na red carpet pa nga ako ni Bongo at saka ni Pangulong Duterte. Pero sa kabila nun, nanghamon pa nga ako ng gulos. Ano ko lang naman yon. Nanghamon pa ako sa kanila nung time na nagalit ako sa kanila dahil sinasabi ni Pangulong Duterte na si Bongbong Marcos, si Kuting, ay nagpupulburon. So doon ako talaga nagalit. But, in the end, tama pala si Pangulong Duterte. Kaya nga nire-redeem ko rin yung sarili ko na dahil ako ay naging instrumento sa pangbubudol like you. I'd like yung mga viewers natin na mga naging instrumento din na sinuportahan ng Marcos Jr. na ito. So, I think tinadhana tayo, Sas, na makapagbigay ng linaw. Di ba? Hindi tinadhana tayo sa pag-ibig. Tinadhana tayo. I think, hindi ko naman kasi inaasahan na ganito ang mangyayari. Kasi syempre kutub-kutub lang yun noon eh. Na parang, baka naman. Di ba? Kutub-kutub lang tayo noon na ng Maharlika eh. Wala kami. The first time that I saw Maharlika ever in my life was during the meeting the Avance. At hi hello pa lang yun dahil busy kami, namimigay kami ng tubig. Ang busy namin sa kung ano-ano. And parang sabi ko, what really happened, no? Ako naman, hindi ko alam kung naniniwala pa ako may konsensya yung ibang mga politiko eh. Pero ito ako masasabi ko lang yung nanay ko is 81 na. Ilang taon na lang yan. Alam mo, she never saw the Philippines change. Yeah. Yun yung 81 years.
Di ba na parang, may mga papuri siya nun kay Marcos kasi nga, talaga naman, ang inano talaga niya nun is yung mga infrastructure. Kasi before Marcos Senior daw talaga parang, asan ba tayo? Na parang, ganyan. Pero yung gusto niyang makita yung kasi Maayos na Pilipinas. Maayos na Pilipinas. Yeah. Kahit maging Thailand man lang tayo or kahit hindi mo na maging Amerikano. Pero bakla parang Diyos mio. Tapos ngayon ganun din. Parang masahol pa. Masahol. Yun yung malungkot sa taga-SAS. Sinasabi ko sa inyo, kung alam ninyo ang lahat ng nangyayari, is masusuka kayo. Pero ang alam ng namin ay yung mga dapat makaalam ay alam. Yeah. Parating naman tayo dyan. And hindi lang naman tayo SAS ang talagang willing to speak up. At this point in time, tayo yung frontliner in terms of speaking up, giving awareness sa taong bayan. And I believe, in due time, magsasalta din yung mga taong mismong nandiyan na naka-witness ng kababuyan ni Liza at ni Marcos Jr. So, ayun na nga, this is, pero yun na nga, power and money really revealed who they really are. Yeah. At nakita natin ngayon yan. So, we're like, wow, 2 hours and 12 minutes. Any final words? Kasi for sure, may babalik pa tayo sa mga susunod na pagkakataon. Mag-uusap muli tayo dahil marami tayong puting ahas. And final words sa ating mga palangga, SAS. Ako, ganito. Ang aking final word ay singilin ninyo yung vlogger na pinadala nyo ng pinakamaraming star sa amin. At ang naging dahilan kung bakit dumami yung pera niya. Yeah. Utang niya sa inyo ang buhay niya ngayon. Hindi niya utang na loob yan kay Lisa Marcos dahil hindi siya lalapitan ni Lisa Marcos kung wala siyang 2 million followers. Kaya may 2 million followers si RJ Nieto dahil kay Duterte. Yeah. Oh, totoo naman yan Kaya singilin nyo siya, nasaan na siya ngayon? Nasaan na yung makabayan na pinipresenta niya sa inyo na DH na mga DH at chuchu unicorn, rainbow, utot-utot? Nasaan na yan? Utang na loob niya sa bawat isang OFW kung nasaan siya ngayon. Tangina mo, RJ. Pwede ba yan? It's okay lang. Jutang din na. Utang Gina na, RJ. Utang na loob sa bawat isang OFW ngayon, na ang bawat isang OFW ngayon na nagbigay sa iyo ng pera, ngayon ay nangangamba na kung yung anak ba nila o kamag-anak nila ngayon ay malululong uli sa droga. Wala ka bang konsensya? Singilin niyo siya. Kayo ang nagpayaman kay RJ Nieto. Kayo ang may dahilan kung ang bakit ang mga politiko ay lumalapit sa kanya para i-endorse niya. At naniningil siya ng milyon-milyon. Kaya nga siya extremely Yeah. Doon pa lang, sa election pa lang, naniningil na siya. Singilin ninyo si RJ Nieto. Diba? Siya naman talaga ang pinayaman ng maraming tao. Diba? Totoo naman. Dahil ako dati, admin ako ni RJ. Grabe ang stars ni RJ, umaabot ng 250,000 before. 250,000 pesos sa isang live. Singilin ninyo. Kung hindi dahil sa pagpipresenta niya na makabayan siya at chuchu, hindi siya magkakaroon ng audience. Hindi ng audience, hindi lalapit sa kanya ang mga politiko. Gagamitin lang kayo ni RJ Nieto, ni Ray Joseph Nieto para sa kanyang pansariling interes. At nagamit na nga. At nagamit na. Kayong mga dahil sa DDS kaya siya nagkapangalan. Kayo ang nagpayaman kay Thinking Pinoy. Now it is time na singilin ninyo siya sa kanyang
pagpipresenta ng makagiging makabayan dahil ang kanyang ginagawa ay nakikisabwatan siya sa pinakakorap na gobyerno ngayon. Diba? Sabi niya lalabanan niya ang mga korap. Nasaan na siya ngayon? Di ba yan ang pinangako niya sa inyo? Kaya niyo siya binibigyan ng pera para bigyan siyang proteksyon? Oh. Nasaan na siya ngayon? This is the greatest con man right now. Yeah. It's thinking Pinoy, Ray Joseph Nieto. Alam mo RJ, isa pa, bibinggo ka na sa akin. Alam mo gagawin ko sa'yo. You will just know. No? I will not announce it, but isa pa, bibinggo ka sa akin. Dahil you have become the monster that you have been hiding inside, and given the money and the power, you will unleash that monster. You, RJ Nieto, is not a patriot. You know what you are? Ray Joseph Nieto, thinking Pinoy. You are a profiteer. Profiteer. You are not a patriot, Ray Joseph Nieto. You are a profiteer. At tandaan mo to, RJ Nieto. Pag dumating ka na sa kamatayan mo, I really hope yung lolo doro mo ang bibisita sa'yo at tatanungin ka kung bakit ka naging magnanakaw. Diba? Kasabot ka na ng mga magnanakaw, hindi magnanakaw ka na rin. Yeah. At sa bawat pagnakaw niya, ilang buhay ang nawawala. Ilang buhay. Oo, hindi ka ba nahihiya sa mga OFWs na pinagkaperahan mo na naging dahilan kung bakit dumami ang followers mo? Ngayon lahat sila nangangamba, RJ, kung anong mangyayari sa kanilang mga anak, kung malululong na naman sa mga droga. Tapos ikaw, nasaan ka? Nasa London ka, nagmamayabang-mayabang ka ng Guyard. Tapos, ang pinipresenta mo, DH ka ng mga DH? Come on. You are not a patriot. You are a profiteer. RJ Nieto, you are a profiteer. You are the greatest conman right now among all political bloggers. Yeah. I'm really... alam mo yon, parang ikaw nagsimula nito eh. Oh, tatapusin ko. You're a conman. Diba? Puntahan nyo ngayon yung page niya. Singilin nyo siya. Sabihin nyo nasaan na yung makabayan na pinadala nyo ng 2,000 stars, 5,000 stars, $200, $300. You need. Diba? You need value for your money. Kayo ang bumuhay kay RJ Nieto. Hindi ang mga politiko. Dahil hindi yan bibigyan ng pera ng mga politiko kung hindi kayo nabobola-bola ni RJ Nieto na isa siyang makabayan at patriot. So, to end this all, no, Ray Joseph Nieto, you are not a patriot. You are a profiteer. Mahiya ka sa lolo doro mo. Yun lang, yun sa tatay mo. Diba, idol mo yung tatay mo. Your father will never be proud of you, RJ Nieto. Because you are a profiteer. You have become like the people na nagnanakaw sa gobyerno. Kaya ang tatay mo ay nauwi sa ganoon ang buhay. You have become your own worst enemy. It's not me, RJ. Yeah. You will never ever enjoy whatever success you have. True. RJ, because you know what? Because you conned millions of people. Niloko mo ang milyong-milyong mga tao. You are a profiteer, not a patriot. Kayong dalawa ng manager mo ni Mel Robles. So, yeah, thank you for that, Sas. And maraming salamat sa tumutok sa atin. We're like 17,400 live viewers
across social media. So, sa panghuli, Palangga, please subscribe kay Sas sa kanyang Facebook, YouTube page, YouTube channel kasi wala po siyang, ngayon, wala siyang, pinatay nga kami, di ba? Ayan po. Ayan. Subscribe na lang si Sas. Diyan siya magsasalita dahil pinatay na yung platform namin sa Facebook. Although ako, meron pa ako isang Marlica Buljakara. Sas, thank you so much, my baby girl. God bless. And I'm always here. Oo. I think, maglalaylo muna ako, mag-concentrate muna ako sa pag-aaral muna, no? Pero Sige. hindi tayo titigil dahil sino pa bang magsasalita? Kasi we are in a position of privilege kasi wala tayo sa Pilipinas. Yeah. Kaya nga, basta nandito lang ako, pag kailangan na mag-tandem tayo, I'm always here. Walang sukuan na sa laban na ito. Tuloy-tuloy na ito. Yeah. I-lifestyle check nyo yan si RJ Nieto kung nagbabayad ng tax. Yan, isa yan sa At alam ko na ang fixer niya ng tax ay ang kanyang adopted mother. Definitely. Si Lisa Ahas Aranta Marcos. So, yes. Maraming salamat, Sas. Ingat ka dyan sa China. Looking forward to visit you. Pagtuloy-tuloy na itong natin, eksena. Thank you, Sas. God bless. Ingat. Bye-bye. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ay, grabe. 2 hours and 22 minutes. But talaga namang punong-puno ng substance ang revelasyon, personal na revelasyon ni Sas Progrando sa Muli.